Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. If you're feeling low, you're the only one I ever want. I only want to make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I don't know what to do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me. I need you like I do. Please believe me. Every word I say is true. Please forgive me. Anywhere with you, Lord, I said, go to Alas 7:10 ng mapayapang maginhawang gabi dito sa kasalukuyan na nasa Camiguin Island. Ang muli ang inyong prinsipeng manggagamot, ang pagbabalik ng ating programang Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, muli tayo'y nagbabalik at na-tiyempo nandito pa tayo sa Camiguin Island. Dito po sa rehiyon ng Rehiyon Gis, no? So, pagpasensya nyo ko ay medyo nag-hibernate po tayo mga
kababayan dito sa ating programa. And of course, pasasalamatan natin na walang hangganang pasasalamat ang ating Margo TV Philippines. More than I do. No man can ever love you, no, it's true. No arms can ever hold you more than I do. Ang Margo TV Philippines ay libre tayong binibigyan ng slot dito, 1 hour slot dito sa ating programang CCW Bantay Kalusugan. Isang oras ang usapin rito ay kalusugan, tungkol sa lahat ng politika sa kalusugan, mga batas sa kalusugan, mga makabuluhan na patungkol sa kalusugan. Ibig sabihin, lahat ng kinalaman sa sektor ng kalusugan, no? So yan, ito ay ilang taon na nating I think mga 4-5 taon na tayo itong programa natin sa Margo TV Philippines. Ngunit may nauna pa rito itong serbisyo bantay kalusugan ng CCW dyan sa may ating dyaryo. Dati nagsusulat tayo sa dyaryo, sa may saksi at saka sa bomba, yung dalawang ating column doon, dalawang dyaryo natin. Tapos dito nilipat natin sa Margo TV Philippines at nagpapasalamat tayo lalo na ang ating mga staff ng Margo TV Philippines ay walang sawang sumusuporta sa ating programa. Especially na kung nakikita nyo mga kababayan ay naka-online pa ako, no? So pagpasensya niyo ako, hindi ko magganap-ganap na mapagsilbihan kayo ng every week. Kada linggo dapat ito eh. So demanding kasi ang Ramadan, no? Kaya naging busy tayo. Tayo ay nag-ayuno bilang Muslim. So pagpasensya niyo ako, ang ating mga staff and personnel sa Margo TV Philippines sa ating pagbibigay ng programa dito sa ating programang Kapaki-Pakinabang, no? Na ang ating mga kababayan ay lalong makikinabang mapatungkol sa kalusugan. You came to me from heaven, girl, it's true. If I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. If I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody. Kung napansin nyo, kahapon din ay na-miss ko ang aking broadcasting dyan sa DXGP 89.7 FM Agusang Radio. Yun po ay every Tuesday. Tapos talagang pinagsikapan ko na makapag-air tayo ngayon dito sa Margo TV Philippines, dito sa ating programang CCW Bantay Kalusugan, kasi ilang weeks na, ilang linggo na hindi tayo nakapag-air rito. So pagpasensya niyo ako mga kababayan na sa talagang linggo-linggo ay meron talaga tayong programa dito sa pag-air, pagbo-broadcast ng dalawang broadcasting, no? So ayan, no? Kahapon talagang din ako nag-online doon. Ito ang priority ko. So kada Tuesday yun. Dito naman sa atin ay every Wednesday, no? So usually 8 to 9 to. So inaagahan natin, no? Para tayo ay makapag-ere mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Binabati ko ang ating National President, no other than ang pinakagwapo ng CCW, Diego Magpantay Jr. Yan, no? Paring Press, ang aming president hanggang ngayon ay nagsusumikap, talagang voluntaryo, no? Ang kadalasan pa nga siya talaga ang nawawalan, yung oras niya
yung pera madali lang yan eh. Pwedeng maibalik, ma-gain ulit, no? Pero yung oras talaga binuhos niya ang aming National President Diego Magpantay Jr. sa Citizen Crime Watch. Ang ating National Chairman si Attorney Ferdinand Topacio Jr. Ang ating lahat ng membro ng board, National Board, at ang ating VP for Luzon, si Brother Tagabantay Latayan, no? At dito sa VP for Visayas, si Brother Tagabantay Terence Tadio. At of course, ang ating VP for Mindanao, ang talagang totoong brother ko, ang VP for Mindanao, si King Tumawis. Tayo naman ay nasa board at of course, lahat ng ating mga kasamahan sa CCW, ang regional chairman, no? Isa tayo doon na kung karit natin ng Caraga. Ang lahat ng provincial chairman natin, no? Ang municipal chairman, ang city chairman ng CCW sa buong bansa. At mayroon din tayong mga kasamahan dyan sa abroad, sa mga OFW ng CCW. Tayo ay 3 dekada 3 decades na namamayagpag sa ating bansa, no? Sa ating mga Pilipino, nagsisilbi ang Citizen Crime Watch. And of course, itong ating mga frontliners, no? Karamihan diyan talagang mga senior citizen pa nga eh, talagang from the grassroots, mga lower class na voluntaryong nagsisilbi sa Citizen Crime Watch, kagustuhan mahalin ang bayan sa pamamagitan ng pag-affiliate sa ating organization, no? Ayan, no? Marami na dyan na tumanda, no? Na I think yung ano lang yung reported lang na membro namin ay more than 1 million, no? Kasi dami pang dinarehistro, yung IDs, dami na aming members. Okay? Kaya nga po, ulitin ko, doon sa pag-critics ng CCW sa government ay ako ay abstain bilang board member. Nag-abstain ako doon kasi nasa gobyerno ko, no? So hindi ko talaga nag-abstain ako diyan. Pero nirespeto ko ang aming mga membro, ay majority ay talagang lahat naman ng administration, panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy, panahon ni GMA, talagang ang CCW ay consistent na nagiging critics, no? So yan, nagiging balanse ang ating demokrasya kasi may mga organization na nag-critics. Nagkataon lang na membro din tayo, hindi tayo, nag-abstain tayo. Sa nirespeto ko, ginagalang ko ang aming organization. And of course, pagdating naman sa health, yan ay papakilaman ko kasi nakatoka sa akin ng health. And of course, ako'y kawani ng gobyerno sa kagawaran ng kalusugan, no? I-explain ko lang ulit, no? Baka na namang at of course, tayo rin ay member ng Kapisanan ng Broadcaster sa Pilipinas. We are also a journalist, broadcaster. Itong mga ating mga pag-iere ay lahat ito ay for the benefits of our people, by our people, of the people. Ano ba yun? Sabi nga nila, for poor people, instead of for, no? By people, instead na yung by na BOY, no? So, napapabiro tayo, no? So, syempre, ang ating tatalakay ngayon ay tungkol sa kalusugan. Syempre, kailangan natin ma-educate kayo, no? Tama-tama, doble kara tayo, hindi lang doble kara, ilang kara. Sabi nila, kahit mo sa mo balbalik ta rin. Ang importante, ang intensyon natin. Bilang membro ng CCW, bilang member ng KBP, bilang kawani ng gobyerno sa kagawaran ng kalusugan, ay lahat yan ay binabalansin natin, no? Pagtatanggol natin ng Department of Health, no? Hindi tayo, siyempre sa pamumuno ng ating kalihim na
Teodoro Herbosa, no? Naging boss ko na yan nung music pa. Talagang ako'y naniniwala dyan, no? Kaya talagang nag-ingay tayo na para ma-confirm ang ating pinuno sa kagawaran ng kalusugan. Kasi alam natin, paulit-ulit, no? I'm confident, makamasa yan, no? Kaya nga, itong mga programa niya, tuwang-tuwa tayo, no? Kasi talagang alam natin ay ito ay effective, no? Magiging effective, no? So, ayan. So, ano ba ang papaksain natin, no? Doon sa 8-point agenda ni Secretary Ted Herbosa, ay siguro kasi napansin ko, ngayon pala, no? Ay nandito kami sa Camiguin Island. Kasama ko ang Visayas Mindanao na mga directors sa Department of Health, mga chief of hospital, mga medical center chief, si Yusek Oka Dumama, ang ating boss, no? Ay paritar yata. Sana mag-extend siya this year, eh. Yan, siyang namumuno sa Mindanao, no? Dito sa UHC, no? Mindanao. At saka, of course, ang Yusek for Visayas, no? Si Yusek Maestra, yan, no? Napakaano yan. Very accommodating, no? Na yan yung mga, kasi DOH din yan. Umawak din yan ng hospital, no? So, kami nandito, Visayas Mindanao, saka sina Asik May, lahat ng mga directors nandito, yung ating director sa HAPSRV, no? Director Tan, yan, no? Mga ano yan, mga bombastic, no? May ibig sabihin na mga kapita-pitagan na kagagwapuhan at saka kagandahan, no? Ang aming mga boss. So, masaya naman itong management review ng VisMen, Visayas Mindanao. Kasi nakikita ko, tahimik ako, hindi ako masyado nagsasalita ngayon. And I can tell you, ang Department of Health ay nasa tamang taong humahawak. Kasi very transparent. Minsan pa nga, gusto ko nang magsalita doon sa audit findings, eh. Kasi doon sa, siguro bukas, kasi yung .rc bukas na, medyo dapat ilagay doon sa slides ay hindi audit findings kasi aom pa lang yun. Pwedeng audit, observation, management, yan. Aom pa lang, no? Kasi baka mamaya mag-leak yung audit findings na nakalagay, sabi nila, final decision na yun ng audit. Eh. So, maybe, gustong-gusto ko magsalita kanina, pero maybe tomorrow, kasi talagang pinapakita namin. Transparent po ang Department of Health. No? So, natutuwa ko. Lahat. Inch by inch, no? Yun doon sa lahat ng angle, lahat ng perspective, financial, admin, doon sa mga infectious rate, doon sa mga bagong proyekto ngayon ng Bucas rate, no? Sa mga hospital, I mean Bucas rate, Bucas Center. So, natutuwa ako. This is different from the other department. Talagang transparent yan. One time, yung management review namin, nagsalita na ako na, sabi ko, very transparent po ang Department of Health. Nandun kami lahat, no? Sharing of knowledge, sharing of ideas, kung mayroong mga erroneous, pagtutulungan, it's yung mental, I mean yung ambience, it's all about learnings. Yun nga lang, baka mamaya mag-leak pa yung mga slides, iba yung categorically nakasulat doon ay audit findings, baka akala nila ay final findings na yun. AOM lang yun. AOM, no? So, yun din ang mga comment natin. So, kasalukuyan nandito tayo sa Camiguin Island, province of Camiguin, no? Nandito kami, lahat ng mga director sa Department of Health. Okay, so, ang gusto nating i-topic ay yung isa sa mga output natin na dapat ma-target, no? Dito sa 8-point of agenda, yung immunization, yung tuberculosis, yung hypertension and diabetes, yung meron pa nga road safety, no? Gusto ko nga makita doon yung drugs, you know? So, nung one time na national sector meeting nabanggit ko yun, no? So, sana mailagay yung drugs, no? Kasi priority po yan, no? Yung lahat ng mga priorities na services. So, gusto ko pag-usapan, no? Ang tuberculosis kasi you may
think, iniisip nyo mga kababayan ay simpleng TB lang, pero ang dami talagang mortality dyan. No? Nagkakasakit at ang maluba dyan ay talagang rason, dahilan para ikamatay ng isang ating mga kababayan. Ang tuberculosis, TB, no? Hindi po telebisyon, yung po ay tuberculosis, yung may sakit sa baga. Mga kababayan na No, I'll be thinking about you. While my mistress, she calls me, standing in a spotlight again. Tonight, I won't be alone. You know that don't mean I'm not lonely. mga kababayan, shoutout natin si Maayong gabi sa'yo, Doc Prince, si Sir George Magsino. Maayong gabi sa'yo. No? Ay kayo nakikinig ngayon, nanonood. Sa lahat ng ating tagapanood, taga-subaybay, ay maayong gabi. Tapos dito naman sa ating mga kababayan sa Luzon ay maayong magandang gabi. At sa ating mga kamusliman na assalamualaikum, mapayapang gabi sa ating lahat. Okay, i-shoutout ko rin ang isang medical center chief natin sa Adela, si Dr. Janice Padaran. Ano ba ang apelido ni Janice, no? Yan, kasama ko siya sa management review, no? Kaya kayo mga taga-Adela, Adela T, mga medical center ay mag-ayos-ayos kayo dyan, no? Pag yan nalaman natin na may mga kalukuhan kayo dyan, lalo na sa drugs, nag-usap kami ni Dr. Janice, kukunin ko kayo, i-rehab ko kayo. Sabi ko, wag muna tanggalin sa trabaho, bibigyan natin ng pag-asa, i-rehab natin, no? Kaya, kumusta kayo dyan, no? Sumunod kayo kay Janice, Dr. Janice, ng Adela T, Adela Shera T, Medical Center. At saka kinukumusta ko rin ang aming regional director, si RD, si Sarcacion, no? Yan ay ating liderato sa Caraga. Okay? At lahat ng aking kasama na chief of hospital at saka medical center chief, lahat ng TRC. Well, anyway, magpatuloy natin ang ating ang gusto ko lang pag-usapan ngayon sa maiksing minuto, no? Ay tuberculosis, TB. Ayan, no? Pulmonary tuberculosis, yan po ay sakit sa baga, no? Sabi nila, ito direct to the point na ako no? Kasi usually naiisip nyo sa baga lang, no? Pag inuubo, sakit ang likod, no? Lower back pain, no? Tapos sudden weight loss, tapos yung ubo niya iba no? Yan yung mga simptomas, no? Dapat kailangan magpatingin na sa mga health center. Actually, sa health center pa lang meron na Yan, titinan niyan sa chest x-ray, sputum exam, yung plema po ay examinin. Alam niyo po, na-discuss ko na to dati, pero meron akong mga itutumbok rito na importante, no? Kasi as I observe, kailangan talagang sabihin ko sa inyo to. Kasi usually, madali lang, may libreng gamot ang Department of Health dito sa TB. 3 months up to 6 months. Ang madalas 6 months yan. Dapat hindi malaktawan, dire-diretso. Kasi pang nalaktawan mo yan, babalik ka sa pinaka day 1, no? So, kaya sinasabi ko to, bukod sa lungs, no? Umpisa muna natin sa lungs, no? Pag yan, tinira ka ng, no? Kaya pasensya na sa aking mga wording, no? Yung mga salitang kalye tayo, no? Pag ikaw ay nagkasakit, no? Ay kinapitan, yun, ng tuberculosis, pulmonary tuberculosis, no? Ay, ang pinakamalala dyan ay inuubok ka na may kasamang dugo, no? So mag-hemoptysis na yan. Ibig sabihin, nagdudugo na yung baga mo, no? So, ito na. Ito yung sinasabi ko sa inyo na di ko nasabi noon. Dito ako mag-concentrate. Parating nyo sa akin naririnig yung pulmonary. Ibig sabihin yung sa baga. Pag yan po ay ginamot mo na nagpabaya ka,
Pabalik-balik ka. Day 1 na naman, gamot naman ng konti ang matindi pag-ubo. Pero, mahirap, di na mag-effect yung gamot or magiging less effective. Pabalik ka na naman. Ang iniisip mo sa baga lang. Ang problema rito, kasama doon, yun yung isang case natin. The same with the case na walang gamutan talaga, mayroon tayong tinatawag na tuberculosis. Dahil nakuha mo sa baga, dahil di nagagamot, never nagamot, or ginagamot mo, pero di ka religious, no? Nag-relapse, no? Ang tawag doon, resistance. Drug resistance, di na umi-effect ang gamot sa baga, no? Gamot sa TB. Ang mahirap po dyan ng mga komplikasyon, no? Ay usually tinatamaan din yung mga magkakaroon din tayo ng TB sa gastric, ibig sabihin sa gastro, sa mga bituka, yan. May mga cases dyan, ang batang-bata pa. Kaya nga dapat sa bakuna pa lang, nung pag pinanganak, dapat ibigay na. No? Meron po tayo dyan, sa may bakuna, kapapanganak pa lang, meron din tayo kasama dyan sa immunization. No? So, yun, isa doon yung sa may findings talaga, may mga cases na mayroon tayong TB, TB tuberculosis, hindi siya pulmonary kundi TB sa bituka. So nagpo-form siya mga nana dyan. Nana, ibig sabihin, nana po, mga pus cells, no? Kasi ang TB po, bacilli po yan, ibig sabihin, bacteria yan, hindi po virus. So malalaki yan. So pag nagpo-form siya, kinakain niya yung parte ng nagkakanana po yan, no? So yan, nagkakaroon siya ng mga mass dyan sa bituka natin, no? Kaya minsan may cases na akala, na-remind kasi ako no? Na meron akong case na nakita na na-explore lab, tapos bata-bata pa lang, 20, 21, nung na-operahan siya, na-exlap, kasi akala mo appendicitis. Yung pala, may findings sa bituka, no? So nagkakaroon siya ng mass, nagkakabukol doon hanggang bukol na nana, no? Hanggang ma-infect na kasi nga nana po 'yun. So na-operahan siya doon sa kanyang TB sa bituka. Ganyan ka-komplikado. Pangalawa, meron ding TB na minsan kasi yung barrier, ibig sabihin, doon sa brain and blood barrier, napakano po yan. Yang sabihin natin, napakaliit na ma-screen. Kaya nga mahirap ma-infection ng brain. Pag napasok yan ay delikado na. No? So, mayroon din TB for the brain. No? Mga cases yan minsan na sabihin natin, rare cases, pero and yet, maraming findings. No, delikado pa rin, no? Ang hirap gamutin pag nandyan na. Pero pa, yung TB for the bone, TB, Pat's disease ang tawag doon. Ako nga, may pinsan ako no? Ako pumasok mismo sa OR noon, sa ortho. Kasi na-complicate yung niya, yung cervical. Ayan. Cervical. Imagine, dahil lang sa TB, pinabaya mo yung baga mo, alam na may TB, pwede naman, akala mo, hindi ka na tinamaan sa baga, pero may mga komplikasyon, meron pala sa buto. May TB sa buto. Hindi balbakwa, TB talaga sa buto. So, ang problema sa cervical, dyan sa leeg, napakadelikado po yan. Nandyan ang spinal cord. Ako mismo, second cousin ko, nag-assist ako, nilagay namin ng bakal. No? Pero kung tutusin, kasi matigas yung buto, nagka-infect yung TB sa buto, imagine gaano kalakas yun, na-deform. Ibig sabihin na wala sa anyo, yung buto sa leeg. No? Yung backbone natin, meron dyan cervical vertebra. No? So, na-deform. So, na-paralyze siya. Nung unang mga symptoms niya, right shoulder pain, no? Tapos, ini-MRI, di makuha-kuha, hanggang lumala na. Kung kailan lumala, doon pa na-detect.
Oh, you see, no? Hindi ako nagkakamali, si Gloria Macapagal yun na meron din siyang cervical operation eh. I don't know kung sa Pat's decision. Pero binasa ko yun, napaka-rare cases yun. Ibig sabihin, napaka-limit. I think 1 in 100,000 or 1 in 1,000. Basta rare lang. Pero tingnan mo, a simple TB, nagpabaya kayo, nagpabaya tayo mga kababayan ay nagdulot ng malaking komplikasyon. So, nalagyan ng bakal yon, no? So, yung nasirang buto ay pinalitan ng bakal. Vertebra po yun, no? Yung sa backbone natin, no? So, Eid Mubarak, si Mincho Darumimbang Lumangko, nanonood ngayon from Saudi Arabia. Yan, ang ating mga kababayan, mga OFW sa Saudi Arabia. Mincho Darumimbang Lumangko, ang aking paboritong lasi-lasi, langga-langga. Okay, New Marawi. Yan, no? Tumawis. Okay, magandang, iwan ko kung gabi o araw sa inyo dyan. Eid Mubarak, no? Sa ating mga kababayan na OFW. So, balik tayo sa ating paksa. Nakita nyo po yun, Pat's disease. P-O-T-T-S. Apostrophe S disease. TB of the bone. Ayan. Ang daming cases niyan. Hindi ko nagkakamali, meron ding TB of liver kasi nagkakaroon ng abscess eh. Kung tutusin, kung nagkalang pulmonary tuberculosis ka, kung na-start lang yung gamot na yan, actually kahit 2 weeks lang eh. Kasi inaral ko yun, same with the sa mga pulmonologists, sa lung center, kahit 2 weeks lang mag-ano yan eh. Madaling yung nana niya, yung pass. Ibig sabihin yung nana niya, madaling yun eh, ma-dissolve eh. Pero siyempre, kailangan mo tapusin yan ng 6 months. No? So sana hindi lumala nung nagkaroon ng TB of the bone. No? Kaya pag ikaw ay nagka-TB, kailangan hindi mo pwedeng laktawan ang gamot mo. No? If sinabing 3 months, 3 months, 6 months, 6 months. No? Ayan. No? Pero kami binibigyan ng gamot, itambutol, ano ba yun, isoniazid, rifampicin, sumunod kayo. No? Anong oras daw? 2:38 p.m. sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Yan, mag-ingat kayo dyan. Umuwi kayo sa eleksyon. Ayan, okay. Para makaboto kayo. Your right of suffrage. Okay? Umuwi kayo, mga ating mga kababayan, no? Para ma-practice nyo ang inyong karapatan na pumili ng ating mga leaders. Yan, no? Mga taga-OFW. Well, anyway, yun, napaka-importante. Parati ko na-discuss itong tuberculosis. Ngayon, hindi na ako mapakali. Kailangan ko ito sabihin pala itong mga complication. And personally, mayroon na akong na-experience. Nakita ko mismo na dapat noon pa ay detected na pala, nagpabaya kasi okay na eh. Okay na yung hindi ko kinompleto. Yung gamot sa baga, okay na yan, hindi na ako inuubo ng dugo. Yung pala, may mga natitirang basilay, kung ang baga mo ay naka-recover, kasi hindi mo tinapos ang gamutan mo, dun, papasok yan sa atin, sa brain, sa gastric, ibig sabihin sa bituka, may TB sa bituka, tuberculosis, sa buto, yung Pat's disease. You see, so napakasimple lang kung tutusin, pero kailangan nyo malaman ng mga komplikasyon. Malala pala. May na-admit kami sa TRC, yun ang history. Tapos, I presume talaga na, kasi XLAP eh. So sabi, may XLAP, ibig sabihin, talagang binuksan ng buong, niya, hindi naman daw appendicitis, kundi TB. No? Sabi ko, talagang na-complicate yun. No? Kasi mabubutas talaga yung bituka plus yung nana, ma-infeksyon ng buong sa loob ng bituka, pati dyan sa lahat ng organ.
Kaya nilinis pa yan eh. Parang appendix lang yan na pumutok, no? Ang TB, mas malala yun kasi talagang may bacilli, may bacteria na TB, no? So the same with doon sa buto, no? Pat's disease, buto po yun. Matigas, pero tingnan mo, na-deform niya. Ibig sabihin, nasira niya, unti-unti nasisira niya, no? Kinakain niya. Nagkanana na doon. No? Kagulat-gulat. Kasi binasa ko yun, talagang doon siya pumupwesto sa cervix. Siguro may mga lymph nodes doon. Ibig sabihin, ano ba, may mga daanan doon. Sa baga, may mga blood vessels. Kaya, cervical, di naman sa lumbar, ibig sabihin sa thoracic, ibig sabihin sa may bandang likod ng backbone natin. Doon pa, bakit doon sa pinakamataas, sa liig, no? Kasi mahaba po yung ating backbone. Tapos yung cervical, yan po yung sa liig. No? Patong-patong po yan na buto. No? Kaya nakita niyo yung balbakwa. No? Ganun po yun. No? So, doon ang gustong-gusto na ma-infect ng Pat's disease, yung TB of the bone. No? Kaya, good evening, bro. Watching from Toklong, Kawit, Cavite. Good day po sa lahat. Mabuhay Pilipinas. Ito yung mga kasama natin sa Citizen Crime Watch. Si Tagabantay, Eres Enrico Valdecantos. Ayan, ang ating chapter ng CCW sa Kawit, Cavite. Pa-shoutout, watching from Bayugan City. Mabuhay. Ingat, ayan, si Manong Kent David Dumadara. Ito yung mga masisipag natin mga kababayan, no? Na mga kawani ng gobyerno. Ayan, at saka heartthrob yata ito ng Bayugan. No? Okay, ayan, nagpapa-shoutout, no? Ulitin ko, si CCW Eres Enrico Valdecantos, ang taga Toklong, Kawit, Cavite. Magandang gabi sa'yo. Tagabantay, mabuhay ang CCW. Okay, balik tayo doon, no? Nakita niyo po, actually, yung TB, no? Ang kung di po tayo religious, ibig sabihin, hindi tayo sumunod sa instruction, sa tingin nyo na simpleng pagkakamali, ang resulta pa lang nun ay malala. Yan. Hindi ko mapakali. Nung nakita ko ngayon dito sa management review namin, yung tuberculosis, no? So, isa pa rin na output namin na pina-priority sa Department of Health, ang tuberculosis. Kasi marami talaga. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, billions of TB bacilli. Ibig sabihin yung bacteria na lumilipad sa ating paligid. Tropical country tayo kaya marami tayong TB, no? Ngayon, bakit sabi mo billions, Doc Prince, no? Hindi ka naman kakapitan kagad, pero pag mahina ang inyong immune system, kakapitan ka. Kaya nga doon din sa sanggol, pag pinanganak, mayroon nang binibigay na kasama sa bakuna yung TB. Pero hindi natin sinabi na pag nabakuna ng TB, pag sanggol ay hindi na magkaka-TB. So, syempre, ano pa rin, malilesen, no? So, ganun ka-importante. Bakit na kailangan natin malaman yan? No? Kasi nga, ibig sabihin, kaya pina-priority pa rin ang tuberculosis kasi maraming kaso. No? Sabi mo, bakit ang Department of Health? Hindi nila kayang burahin yan. No? Hindi nila kayang i-reduce ng totally. Hindi po. Sabi ko nga sa inyo, walang eksaktong bakuna na totally ang pulmonary tuberculosis ay hindi ka nakakapitan. No? Hindi ka tulad ng halimbawa ng hepatitis. Pag nabakunahan ka nung bata ka, tapos may mga booster na magkakaiba yung hepatitis, ha? Yung polio, ayan. Pag yan na nakompleto mo, hindi yan magkaka-polio.
ang ating mga kabataan hanggang paglaki. Yung TV, talagang walang eksaktong, talagang hindi ka maawaan na dahil lang sa bakuna. So ngayon, pati ako, pag humina ang aking resistensya, pwede magka-TB ako. Yun nga lang, napakadaling gamutin. Kasi may gamot naman libre. Yun nga lang, dahil sa matagalang paggamot, 3 months up to 6 months, ay doon tayo nagpapabaya, no? Doon napapabayaan. Okay? So, first, detection. Pag na-detect, bigyan ng gamot. Tapos yung gamot, kailangan religiously. Hindi pa, kasi sa amin sa health center, no? At saan, no? Na mga clinic. Hindi pa nauubos kasi hindi naman binibigay sa'yo kaagad lahat na for 6 months, eh. Halimbawa, binigay sa'yo 2 months, hindi pa maubos. Bigyan ka ng allowance ng 2 weeks kasi mahirap na. Baka mamaya, kung kailan hingi ka naubos, may isang araw kang malagpasan, malaktawan. So, mangyari niyan, 2 weeks ang allowance mo na may natitira pa, punta ka agad sa health center, kumuha ulit ng another gamot na good for 2 months, good for up to 6 months. Sinasadya po namin yan para bumalik kayo kasi minomonitor po namin, no? Kasi kung po pwede ibigay sa'yo lahat ng yung 6 months na yan, okay lang, kaso mali yun. Yung mga unang experience natin ay maraming naging pabaya, kaya hindi successful, nagre-relapse, kaya nagiging resistance, wala nang effect yung gamot. Tapos, pag yung gamot naman na sobrang mahal para doon sa mga multiple resistance na gamot sa TB ay hindi kaya ng gobyerno. Hanggang pag di na makuha sa ganon na mga gamot ay wala na kahit anong klaseng gamot. Lalo na itong mga deliquent na mga umiinom ng TB na paulit-ulit na pinapabayaan ay wala na, no? So ayan, simpleng pagkakamali, napakalalang problema. I've got nothing to prove it's you that I'm down to live. Mga kababayan, importante malaman natin yung tuberculosis na yan, no? Yung lintik na tuberculosis na yan, no? So, importanteng, kasi maraming cases yan, no? Kaya ang maganda rin, mabuti-buti na idulot sa atin ng COVID ay natuto na mag-mask, no? Mag-mask, face mask ang ating mga kababayan. Di katulad ng dati, mag-mask ka lang parang nahihiya ka. I-discriminate mo yung mga tao, pagsasabihan kang social ka. Ngayon nga, sana sobran, pati holdapper nagmamask para hindi makilala eh. Pero good thing na natuto na tayo mag-face mask, no? So pag nagmamask, pag inuubo ka, hindi lang yung magmamask ay may nakikita kang inuubo. Kung ikaw mismo inuubo, mag-mask ka rin. Kasi tulong mo na yon na hindi ka magkalat ng flu, trangkaso, ubo, di ba? So, transferable pag mahina ang resistensya ng baga o TB. So, ayan, kailangan parating mag-face mask, no? So, hindi lang kailangan mag-face mask, mag-suot. Ay yung dahil yung pupuntahan mo ay polluted, no? Pupuntahan mo ay may mga sakit. Ikaw mismo, pag inubo ka, kahit simpleng ubo, nakikita ko naman na ngayon ay accepted na ng mga norms ng ating mga kababayan na nagmamask. So, importante po yun, no? Siyempre, sabi,
Dok, paano ko maiwasan? Para lumakas ang resistensya ko para hindi ako magka-TB o kahit anong klaseng ubo na yan. Pneumonia or bronchitis o anong klaseng sakit sa baga, ay madali lang yan. Bukod sa mask na sinasabi ko sa'yo, huwag kang manigarilyo. Ayan, papasok na naman tayo sa lifestyle addiction. Kaya nga, bilang addiction specialist, alam natin ang paninigarilyo ay napakahirap tanggalin. Ayan, kung ikaw ay naninigarilyo, talagang high risk ka para magkaroon ng pulmonary tuberculosis. Yan. At kung ikaw naman hindi naninigarilyo, tapos may parati kang kasama, asawa, pati naninigarilyo, kailangan lang mong lumayo. O pagsabihan mo na huwag kang manigarilyo rito. Alam niyo po, ang nicotine ay dumidikit up to 3 days yan. Sa halimbawa, nanigarilyo ko sa bahay, sa kwarto. Dumidikit po yan. Nandiyan dyan pa sa air. So, kung ikaw hindi naninigarilyo, passive smoker ka. Lalo yung mga naka-aircon, talagang kaya nga naaamoy mo eh. Ganon ka, hindi mo ba nadidetect na amoy mo? So, definitely, talagang nasa hangin, dumidikit yan sa mga kortina, sa dingding. So, kung talagang yung naninigarilyo, yung kasama mo sa bahay, dapat lumabas siya. Ay, syempre, kailangan talagang umiwas manigarilyo. Karamihan sa ating mga kababayan ay naninigarilyo. So, talagang candidate ka na. For me, kasi high risk ka eh. So, candidate ka sa tuberculosis. Kaya sabi ko sa inyo, walang lugar na hindi mo, wala, billions of tuberculosis bacilli, bacteria, no? Malalaking bacteria. Nandiyan yan. Ito sa hotel, nandito ko sa hotel sa Camiguin. I don't know kung may TB rito, no? Pero talagang may TB yan sa ating environment. Siyempre, sa mga hospital, sa mga polluted, sa mga jail, yan, very prominent dyan, no? Sa mga eskwelahan, kasi hindi mo alam, may dala-dalang TB yung nasa mga estudyante. So, lahat ng maraming tao, for sure, may TB dyan, no? Kada ubo niya, may lumalabas dyan. Naintindihan niyo po, mga kababayan? So, kung ikaw ay smoker, lalo sa Metro Manila, grabe yung pollution dyan, ay talagang magkaka-TB ka. Siguro dito sa Camiguin, wala. No? Kasi talagang tourist, no? Nasa probinsya. So, pag mahina ang resistensya, kahit nandito ako, kung kasama ko may TB, di ko detect, di ba? So, what I'm trying to say, palakasin mo ang resistensya ng baga mo. So, pinaka-kontra niyan, pinaka-panghihina ng ating baga ay pag-smoke ng sigarilyo. Pag-vape, parehas lang yan. Ang vape na yan, at saka sigarilyo na yan. Diba? Para maiwasan natin na kapitan tayo ng TB, no? So, marami tayong pwedeng sabihin sa prevention ng TB. Kababayan, kahit konting minuto ay may natutunan tayo. Tuberculosis, no? Napaka-importante po yung sinabi natin, no? Gulat kayo, daming palang komplikasyon, ha? Hindi lang sa libro ko na-encounter yun. Hindi lang sa tinatawag na nakita ko sa libro o nabasa ko o na-exam ko yan. Personally, meron na talaga akong cases na nasaksihan, no? Yung ninupirahan,
talagang nandun ako. Kasi pinsan ko yun. No? So, kaya gusto ko sabihin sa inyo yan. Simpleng-simple lang pala yun. Kung alam lang na TB yun, TB of the bone, napainom mo lang, kahit 2 weeks lang, mag-effect na yun. Hindi magnanana, hindi niya sisirain yung yung cervical vertebra, yung bone sa batok, no? Di ba? So, Brandon Eli Macod, shout out boss, watching from Iligan City. Aba, si Brandon Eli Macod. Ayan, ang ating mga taga-subaybay. So, napaka-importante po yun. DJ, pa-extend kahit 10 minutes lang kasi nag-start tayo late na, no? Kasi itong mga kababayan natin ay mahalaga na ma-educate natin sa kanila. Mga simpleng, kaya ito ang napaka-importante. And this is public health. What I'm doing is a public health. This is a primary health care. Ito dapat. Salita tayo. Gamitin ang ating bibig. No? Para malaman ng ating mga kababayan, ma-prevent, maiwasan. Parating yung naririnig, prevention is better than cure. Ito po yun. So sana tumatak sa nyo, sa utak nyo, tapos i-disseminate nyo. I-chismis nyo itong mga napag-usapan natin. Yan ang tamang chismis. Kababayan. Sino itong tumatawag na to? Ano ba to? Nag-ano tong... yun ang napaka-importante. Na-disturb tayo doon. May tumatawag doon sa mga chat room ng Facebook eh. So, well, anyway, yan ang napaka-importante. Tuberculosis, TB sa baga, hindi lang yan ang mga kinamamatay. Pag pinabayaan, nagko-complicate yan na may TB sa buto, TB sa brain, TB, kakaroon din yan. Basta ang alam ko, nagkaka-abscess din yan sa atay eh. No? If I'm not mistaken, no? Yan. At saka TB of, alam ko may TB of kidney rin eh. Kasi kung napasok nga sa brain eh, sa buto nga eh. Di ba? Na napakatigas. Siyempre, dyan sa sa ating mga bituka, no? So, nagkakaroon ng TB of ating mga intestine. You see? So, talagang priority ng Department of Health yung tuberculosis. Pangalawa yata yun eh. Immunization, pangalawa, tuberculosis. Output yan na priority ah. Pangatlo, hypertension and diabetes yata. Hindi yung nagkakamali. Meron nga road safety eh, no? Kasi yung road safety, doon papasok yung drugs eh. Kaya yun ang National Health Sector Meeting eh. Yun ang sinabi ko eh. Kasi lahat naman na aksidente, karamihan dyan, nakainom, naka-drugs, kasi puyat. Sa vehicular accident sa road, no? So, well, anyway, yun, tuberculosis, TB, yan, tatak natin sa ating mga isipan, sabihin natin sa ating mga kapamilya, sa ating kapitbahay, sa barkada, sa eskwelahan, no? Kalat natin yan, no? Hindi sana mangyayari yung mga malalang permanenteng problema o sakit kung ito ay naagapan. Ang paka-importante malaman natin yan para hindi tayo abutin ng mga malalaking problema, sakit, no? Patungkol sa tuberculosis. Anyway, inabot tayo ng alas 8, a few minutes lang, no? Itong Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan, naway napakinabangan nyo. Medyo tumagal-tagal ako. Ngayon po ay Abril 2, no? Taong 2025, no? Naway sa susunod na linggo ay mag-usap-usap ulit tayo, no? 54 seconds pala to. So meron pa tayong 6 minutes, no? Yan. So inulit ko yung Citizen Crime Watch Bantay Kalusugan. Siguro kung may problema sa kalusugan, sa health, ay yan ay nakatoka na sa akin yan, no?
hanggang ititimbre na sa akin ng ating National President Diego Magpantay Jr. at saka ang ating National Chairman si Attorney Ferdinand Topacio Jr. Kaya inulit ko itong mga impeachment dyan, no? Ay na magulo na ang ating Pilipinas, no? Part of politics yan. Politika po yan, no? Hindi bago sa atin yan. Unang-una, na-impeach ang ating Chief Justice Corona, no? Na-impeach si Erap, na-impeach si na-impeach. So hindi bago yan. So posibleng ma-impeach ang VP Sara, posible rin ma-impeach ang ating Pangulo, no? Na si BBM. So tayo naman ay hindi tayo nakikisawsaw sa politika. Kaya itong sinasabihan ko itong mga ating mga kasamahan na tayo makisawsaw. Paano tayo makaka-deliver niyan, no? Kung sinasabihan mo ng politika. Dito dapat sa executive branch, lalo na dito sa health, no? Hindi tayo dapat makisali dyan. Kung sinong nakasulukuyan ngayon na maganda naman ang pamumuno, no? Mabuti naman, lalo na ang ating kalihim na Secretary Ted Herbosa, ay hindi tayo bibiguin. Patuloy nating susundin ang kanyang mga command, ang kanyang mga utos, ang kanyang 8-point agenda. Talagang gusto ko yung 8-point agenda niya. Iniisip mo na, iba kasi puro tunog maganda lang. Yan, talagang alam mo, implemented. Yung babaguhin lang ng bago, yan kasi yung 8-point agenda, mayroon dyan. Sabi nga ng ating butihing kalihim na, mayroon na tayo dyan, yun nga lang kailangan natin palakasin. Yun, calibrate. Yan, isa pa yan sa mga ating mga nalaman. No? Napaka-importante yan. Si Timil Asarcon, magandang gabi sa'yo. Dyan, sa Agusan del Sur, nagpapa-shout out. Napaka-importante po yan, mga kababayan, na huwag tayo makisawsaw sa Department of Health. Kung maalala nyo, live ako sa video noon nung 2022 election, bago, 3 days before election. Sabi ko, tayo sa Department of Health, tayong nakisawsaw dyan. Kung pagkatapos na election, kung sinong manalo, dapat ipagpatuloy anong mga programa natin kasi kalusugan ito. Hindi ito, kalusugan mismo, yung tao mismo apektado rito, no? So hindi natin pwedeng haluan ng mga politics. Impeachment, normal yan. Lahat nangyari sa atin. Sino bang hindi na-impeach? So sana, no? Sana walang mangyaring impeachment sa kay Presidente BBM at saka kay VP Sara. Kasi mas matiwasay, sana, no? Kasi isa sa kanila ma-impeach talaga magkakaproblema ang Pilipinas. Naalala ko tuloy nung ako'y aktivista. Nung prior to impeachment procedure ni former President Gloria Macapagal Arroyo. During that time, it was way back 2000, year of 2005. Ako po ay national president. 2003 o 2005. Kasi 2 beses ako na-invite sa Malacanang noon. Ako ay national president, former national president ng Philippine Muslim Student Association. So kasama ko sina Mark Lapid noon. Siya rin ang outgoing SK president ng the Philippines. Si Rich Nalupta nandoon. Nandun kami lahat ng youth activist, no? So naalala ko si Barcelona ng National Youth Commission, Barcelona, Mindanao representative. Talagang inofera nila ako ng posisyon noon, no? Si Garangan pa yata yung Maranao na sabi, baka gusto mo ng posisyon nung sa Malacanang noon. Sabi ko, no. Dala-dala ko yung papel na sinulat ko talaga na pledge of support oath, no? In-interview pa kami doon. Ang sinabi natin doon, kasi prior to impeachment procedure, kailangan makuha ni former Gloria Macapagal Arroyo yung simpatya ng mga youth. Nandun kami lahat para hindi siya ma-impeach. Ako, nilagay lang natin doon ay
we will follow, we will support the President Jimmy, we will follow the rule of law and through its right track. O, naalala ko pa yun. Alamang may archive ako dyan sa government. Tapos nilagyan ko ng 7 conditions. Kaya, however, I have a 7 conditions. Yan. Kaya nagulat si na Rich Sinalupta nung nag-usap kami. Siguro mayor na yan, nung governor sa Ilocos na yan. Rich Sinalupta. Sabi niya, in-invite niya ako. Punta ka, nakita kami sa Aberdeen ko. Sabi ko, sige, pupunta ako. Pero kailangan, dala-dala ko itong agenda ko. Itong papel ko. Sige, basta pumunta ka lang. Bilang representing the Muslim youth sector. So, nag-agree naman ako. Pupunta ako, dala-dala ko yung 7 conditions. Talagang isa doon sa condition yung mga military abuse sa Bangsamoro. Another condition yung nilagay ko doon ay yung stop the using the Muslim funds, Muslim student funds. Yung ginawa ni Erap noon, yung kaya hindi nabuksan yung blue ribbon noon, yung envelope na yun yung Muslim youth funds noon na scholarship daw na millions. So nilagay ko rin yun. So 7 conditions yun, no? So siguro yun, hindi natin tinanggap. Yun po yung impeachment. I-impeach nila noon si Gloria Macapagal Arroyo. So yun ang experience ko talaga, no? I was there in Malacanang. I distributed all those yung sinulat natin na support sana but with 7 conditions. Ayan. Pero I think nanalo yata si sa lower house si GMA kaya hindi siya na-impeach, no? Yun ang mga experience natin sa impeachment, no? Personally, when I was a Muslim youth activist, talagang nanindigan po tayo doon. So siguro naman after we become a physician licensed doctor ay yun, I joined in the government. Hindi masama sa maging kasama sa gobyerno. Everybody of us has a right to serve in our country sa government. Kasi dati utak natin ang gobyerno masama, lalo sa amin we've been discriminated, kami mga Bangsamoro people. Pero mali po yun. Kung gusto mo tumulong sa ating mga kababayan, pinaka-best way, no? Parehas kami ni Greco Bellica one time nag-usap kami, no? Pinaka-best way, magandang paraan, mabuting paraan para tumulong sa Pilipinas, sa ating bansa ay magsilbi sa gobyerno. Lalo na sa Department of Health, no? Kami po ay mga health providers, doctors, mga allied professionals, allied health professionals. Kami po ay talagang mas mataas ang aming moralidad, no? Kasi nga kalusugan ng pinag-uusapan. Kaya nga hanggang ngayon ay nandito po tayo. Almost 18 years na po tayo sa Department of Health, no? Mahalin natin ang ating bansa, no? Hindi kailangan na ipabagsak ang ating gobyerno. Hindi ako pabor diyan. Kung may mga people power, no? Hindi po maganda po 'yan. Antayin natin ang susunod na eleksyon, no? Pero lang talagang sobrang abuse, no? Itong administration ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos, wala naman siyang wala tayong nakikita. Lalo na sa aming pasensya na, gusto ko i-insert po ito. Ang Bangsamoro Homeland, kami po sa BARM ay yan ang parating nagiging nagagamit na dinadivert na dyan nag-uumpisa ang kaguluhan. Nasadya talaga, sana mawala na yun ng tuluyan. Ano? Kaya nga sinasabihan ko na lalo sa amin sa Mindanao, dito sa Mindanao, na kami ang mga kawawa rito. Kaya tumahimik ang BARM ngayon, no? Na lalong yung development ng Mindanao ay lalong yang magprogreso pag walang giyera. So sana hindi mangyari yan. Huwag naman dito na naman na umpisa ng
para lang magkaroon ng kaguluhan ay ang aming lugar. Tingnan yung nangyari sa Marawi. Mga pala, nabanggit natin ng Marawi na kung kailan lang broadcast ako na wala pang na-receive na mga claims. Ngayon naman, to be fair, no, meron na na-receive after natin nag-broadcast doon sa DXGP. So, yung mga claims doon sa mga Marawi Rehabilitation ay unti-unti nag-release na sila. Kasi last time mismo, tinanong ko si Daddy, na-release na ba? Sabi niya, wala pa. Ngayon, mukhang na sunod-sunod na. Yung mga kamag-anak ko dyan sa Ground Zero, sa Marawi City, Ground Zero. Yan. Kaya napakahalaga itong ating mga broadcasting dito natin na napaparating, na ipaparating sa taas ating mga inihiling, no? Dinadaing. Okay? So, mga kababayan, tayo po ay napakabilis ng 1 oras. Namimiss ko kayo, mga Citizen Crime Watcher, dito sa ating taga-subaybay, dito sa ating programa, no, sa CCW Bantay Kalusugan. Pagpasensyahan nyo ako, nakailang episode na po, no? Ang madalas doon ako sa kabilang broadcasting, no? Sa konting kaalaman o karunungan na may alay namin sa inyo, naway yan ay magdulot na patuloy na pakinabangan natin. Kasi naniniwala ako dito sa pagiging journalist natin, broadcaster natin, napakahalaga po na isang salita lang na yon ay inyong isabuhay ay makikinabang kayo, hindi lang kayo. Patuloy yan na kayo ay magsasalita sa mga it's a chain reaction. Ibig sabihin, it's a domino effect. Talagang kakalat yan. Kaya hindi ko to mapipigilan, ititigil itong pagsasalita ng tama, no? Ako ay hindi perpekto, pwedeng nagkakamali rin ako. I am open for correction. Yan, no? Basta para sa akin bilang Muslim, ayaw kong pagdating ng araw, paniniwala ko bilang isang Muslim ay itatanong sa akin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang aking kaalaman. Muli, sa susunod na ating panayam, sa susunod na kabanata natin, next week ulit, naway tayo ay nakita-kita ulit dito sa Margo TV Philippines. Ang inyong prinsipeng manggagamot, Dr. Melamed Prince Tumawis, CCW Bantay Kalusugan. Magandang gabi, wassalam, magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po. It's only words, and words are all I have. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live